Hi guys. Hi guys, welcome back to our channel. Ano nga pala, magde-discuss tayo today ng kasi recently marami kaming messages sa Messenger Messenger sa Facebook na nare-receive tungkol sa mga bagay-bagay dito sa Canada. So ano ba mauna natin discuss? Kasi may mga nag-message sa akin, nagtatanong sila mga requirements daw sa school. Alam ba, mga immigrant na pagdating dito, ano raw ba ang requirements sa school? So, usually, ang requirements sa school, guys, ng mga bata is yung report card nila. Then, kung sa private, sa Catholic school kayo, kailangan nila ng baptismal certificate and then yung report card ng mga bata, birth certificate, tsaka yung PR card nila. Yun lang hinihingi nila. Then, kung sa public naman, syempre, yung card lang. Then, ID. yung PR card. At saka, ina-assess nila yung mga bata rito pagdating. So, like, nung dumating kami sa Calgary, pinapuntan nila kami sa pinaka-Calgary Board of Education. So, in-assess nila si Jermaine. Tsaka si Jonas. Para malaman kung saan sila ilalagay na section. Tama, di ba? Para malaman kung ano pa lang ba sila yung sa medyo hindi pa ganun kasanay magsalita ng English, pinagsasama-sama nila. Para nga naman, syempre, yung bata, hindi mahirapang mag-cope up sa ibang klase. Kumbaga, sabay-sabay sila na magkakaroon ng progress. So, anong ginawa nyo na? Nag-exam kayo, di ba? Parang pinagbasa kami ng story. Pinagbasa ng story, tapos may math din, di ba? Tapos may mga questions. Tapos may interview din sila para malaman. So far, okay naman. And then, may nagtanong din, safe daw ba dito para sa mga bata? Kasi nga, di ba, multicultural na tong Canada. So, syempre, inisip nung iba, kung safe ba sa mga anak nila, like, lalo sa mga maliliit pa. Ano masasabi mo? Safe ba sa school niyo? Safe naman. Pero, konti lang ang parang mga sakit ako. Mga alin? May bully ba? Konti lang. Wala naman nabubuli sa kanya. Wala naman nang bubuli sa kanya. Unlike lang last time, syempre napaaway bata, di ba? Alam nyo naman. Pero yung bully, so far wala naman. At saka yung rito sa school, connected sila sa mga magulang. Like, meron silang email, contact number namin. So, just in case na magka-problema yung bata, right away tumatawag sila. And then, halimbawa na late si Jermaine, i-email kagad nila sa akin yun na, yung anak mo na late sa ganitong subject. Or absent. So, malalaman mo kung yung anak mo pumapasok ba or hindi, or nagka-cutting classes. Kasi minomonitor talaga nila. So, yun din yung maganda rito. Like si Jermaine, sa umaga yan, lalo pag pang umaga ako, gigising na lang yan mag-isa. Minsan nga lang, nalilate, kaya kailangan tawagan ko pa pag nasa work ako. Minsan kala nila absent ka, pero late lang. Minsan late lang. So, lalagyan minamark nila as absent. Meron silang mga paper na kung saan parang nag-guard dun sa school. Tapos, ibibigay sa teacher para malaman na late ka. Oo, kaya alam mo kagad kung ang anak mo ay pumapasok o hindi. And then, may mga nagtatanong din sa cost of living. Kasi alam naman natin lahat or mostly na yung mga iba kasi mga gusto pumunta rito, mga nagre-research na yan. Kaya lang minsan kaya sila nagme-message guys sa amin, may mga nagme-message kasi gusto rin lang i-confirm. Like yung sa tax, salary deduction. Talagang malaki ang deduction dito guys. Pero yun, depende yun sa magkano ang earnings mo. Kasi dito, tatlo ang deduction mo pagdating ng salary mo. Ano yan, federal tax, CPP or yung Canadian Pension Plan, and then employees insurance. Yung EI na yon, employees insurance, pwede nyo gamitin let's say, meron kayong medical issue or bigla kayong tinanggal sa trabaho ng hindi naman reasonable. Pwede nyo i-file yon para makareceive kayo ng 80% ng sinasahod nyo. Or depende sa tagal ng contribution mo. Then, yung Canadian Pension Plan naman, yun naman yung makukuha mo once na nag-retire ka na. So, depende pa rin yun. Ang alam ko, kailangan maka 10 years ka para sa contribution ng Canadian Pension Plan bago ka makakuha ng pension.
So, yung mga matatagal nagtatrabaho, mas malalaki yung nakukuha nila. Anto ka na. Tapos din, yung federal tax, yun yung medyo malaki-laki. Kaya lalo pag mas marami kang overtime, mas malaki ang kaltas, ang binabawas nila sa'yo. Which is okay lang naman kasi by the end of the year, nag-file ka ng tax mo. Pag enough yung kinakaltas nila sa'yo, hindi mo kailangan magbayad ng utang. Kasi usually yan, either maka-refund ka or owing. So might as well, mas maganda na maka-refund ka kaysa maging owing. Or kahit wala ka nang ma-receive na return, basta walang owing. Kasi minsan yung mga nagpa-part-time, maraming overtime, yan yung mga usually nagbabayad pagdating ng federal tax pag nag-filing na. Ano pa ba? Mga question. Nagpapa-shoutout din si wala siyang pang Wings Kitan. Isa sa mga service natin na hindi na nagpaplano, actually may application na sila papunta rito sa Canada. So tinatanong niya yung mga bagay-bagay na tungkol sa school, kung okay daw ba, kasi pupunta nila somewhere in BC. Depende rin kung... So, depende. Sabi ko sa kanya, at least doon, mas maraming tao, unlike ako sa pinuntahan ko na maliit lang, small town. Kasi parang gusto niya ata merong Filipino community. Na sinearch ko naman, meron silang Filipino community ron. Kaya sabi ko sa kanya, huwag siya mag-worry kung saan man siya mapunta kasi mababait naman yung mga tao dito. Wala naman yung porke bago ka, ibubuli ka, hindi. Mababait ang mga tao dito. Siya rin yung nagtanong kung tungkol sa requirements ng mga bata sa school. Tsaka, ano pa ba tanong niya? Marami siyang message sa akin Tapos last night, meron pa nag-message sa akin na Pakistan siya. So, nanonood siya ng vlog, pero hindi niya actually naiintindihan yung vlog. So, ginawa niya, in-add niya ako sa Facebook. Ayun, kachat ko kagabi, tuwan-tuwa nga kasi hindi raw niya na-expect na i-add ko siya. Kasi nga, gusto siya, marami siyang gustong malaman. So, yun na nga, yun to ko sa paglipat dito, na pagka raw ba, safe daw ba yung mga bata, then, pagtanda raw ba namin, enough daw ba yung magiging pera namin. Kasi alam mo naman dito, sabi nga niya, yung mga bata raw usually iniiwan na yung magulang. O enough daw ba yung pera na makukuha namin sa government? Sabi ko, enough naman. So, depende pa rin sa atin yun kung isi-save mo yung pera mo para sa pagtanda mo. So, sabi ko sa kanya, nasa sa'yo yun. Kung matagal ka na rito, mas malaki makukuha mong pension and then at the same time, kung may ipong ka, mas magandang bagay. Then, inaas din niya yung kung makakapag-apply daw ba siya rito as financial analyst. Kasi yun ang trabaho niya sa Pakistan. Sabi ko, yung mga ganung bagay, pwede mong i-upgrade. Mag-upgrade ka ng schooling kung gusto mo talaga magamit yung experience mo sa Pilipinas. Then, meron pa, si Fit, Fun, and Fabulous. Hi, sis. Nag-message siya. Meron din siya mga isa rin yung mga tungkol sa requirements din. Tsaka, paano raw ba yung pag-raise ng kids dito? Lalo may mga maliliit na anak pa. So, usually, mga maliliit, si Jeremy hindi na sila naging, problema pagdating dito kasi naiiwan na namin sila sa, sa bahay. Diba? Kahit nasa work kami. Pero kapag ang anak nyo is maliliit, bawal iwan. Ito nga sabi ko noon nakakatakot kasi baka pagkamalan siya na bata pa kasi nga ang liit niya, di ba? Tapos baby face pa. Pero kasi ibang bata rito, dinadala sa daycare or kukunin ng babysitter, mag-hire ka or kunin mo yung relative mo, like yung parents mo sa Pilipinas para makasama sa mga bata. Or yung ibang ginagawa, nagpapalitan yung mag-asawa. Like yung babae, kung papasok na morning, yung lalaki naman papasok sa gabi. Which is na naging lucky kami kasi pagdating namin dito, pagdating nila, hindi na namin kailangan magsalita ni hubby para lang may makasama sila sa bahay. Kasi wala kaming wino-worry dahil nga nasa edad na sila. Usually 12 ang alam ko na pwede mo nang iwan yung bata basta may kasama rin na nasa... I mean 14 years old pala na pwede mo nang iwan yung bata.
Yung 12, okay lang. Basta meron siyang mga course. Kasi may mga course dito tungkol sa mga bata na pwede mo na silang iwan. Or yung kung may mga kapatid silang mas matanda sa kanila, pwedeng mag-alaga. Basta meron silang course na yan. Doon sila zero meron. Yung pwede mo nang iwan. Nagkaroon sa ID pagkatapos ng... Yun. Bibigyan ka ng ID na pwede na silang iwan. So, just in case na biglang may magsumbong na kapitbahay na yung bata, mag-isa lang doon sa bahay. Or dalawa lang sila. So, yung mga bata, pag pumunta ron, pwede na ipakita yung ID nila na okay lang sila na maiwan kasi nga may certificate sila. So, ano pa ba yung mga... Ikaw, makukwento mo? Okay ba ang buhay dito? Ano mas maganda? Kasi dito guys, parang mas yung future na lang ng mga bata. Yun ang target namin Lucky yung mga iba na nakakapag-upgrade pa sa school, which is pwede naman, kaya lang syempre struggle na Tapos may nag-ask din sa akin magkano raw ang monthly budget namin. Sabi ko, it depends kasi hindi pwedeng compare kasi meron kaming dalawang sasakyan na hinuhulugan. So sabi ko sa kanya, kung wala kang sasakyan or meron kang sasakyan na nabili mo na ng cash, then hindi ka kailangang mag-worry na ganun kalaki ang babayaran mo. Kasi usually, ang renta sa bahay is 1,200. Then utilities, mga around 1,300. Plus grocery mo, let's say kung 4, kaya namin, nasa 1,000 ang grocery namin. So 2 plus yung mga phone, kung ano-anong bayarin, let's say mga nasa 3,000 ang magiging expenses mo. Kasama na pati yung gas. Pero kami kasi, naglalagpas kami ron kasi nga, mas malaki yung namin. Yung expenses namin dahil sa mga car loan. So, yun lang naman guys. Shinare ko lang kasi, yun yung mga laging tanong. Which is okay lang sa amin guys. Kung gusto nyo mag-message, hanggat makakatulong. Like yung Pakistani kagabi. Tagal ko siyang ka-chat kasi ang dami niyang question. Lahat yun, as much as possible, talagang sinasagot ko. Then, yung kay Sis Wingsky, sinend ko rin sa kanya yung site ng Canadian Immigration para kung may mga question siya na hindi ko na kayang sagutin, at least makakapag-rely siya ron kasi nga may application na sila ng papunta rito. So, might as well. Sa nyo guys, yung mga papunta rito na gusto nyo malaman yung mga bagay-bagay, check nyo sa www.cic.gc.ca. Puro yun, tungkol sa immigration, papuntang Canada. So at least may guidelines kayo. Pag mahanap yung link, lagyan natin yung description. Lalagay namin daw. Lalagay ni Jermaine. Si Jermaine kasi nagagawa ng thumbnail, diba? Tsaka si Kuya Jonas ang nag-edit. So silang bahala doon. So, huwag mong kalimutan para makatulong. So, guys, kung may mga question kayo, lalo yung mga nag-a-apply papunta rito, don't hesitate. Willing namin sagutin lahat. Kahit na ilalagay din namin yung Facebook namin at saka IG sa description box. So, kung may mga gusto mag-message about doon, magtanong, message lang kayo. Hanggat kaya kong sumagot, sasagot ako, lalo kung hindi naman kami busy or walang trabaho. Magre-reply kagad ako. Pero kung medyo matagal man, pagpasensya na, busy sa trabaho minsan, paalam na kami guys. Wala ka namang share, konti lang Sabi ko sa'yo, share mo yung buhay dito yung quality of life dito guys. Sulit. Sulit ang rito. Kahit sabihin mong simpleng buhay, kasi lahat dito, makukuha mo. Basta magsikap lang. Diba? Lagi namin pangaral. Mag-aral ng mabuti kasi para sa inyo yun. Kaya tayo nandito. Mas maganda magiging future ng mga bata lalo pag dito na sila nag-school. So, paano guys? Thank you for watching. Bye guys. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye!